Ayon sa 2013 census na isinagawa ng pamahalaan, nasa 2.3 million ang bilang ng ating mga kababayang naghahanap buhay sa ibang bansa. Sila ang Pilipinong umaasang umasenso at makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng paghahanap ng ika nga ay greener pasture abroad. Ngunit, totoo nga bang kailangan pa nating mag-abroad upang yumaman? Iyan ang ating sasagutin kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. At this morning po mga kasama natin ang ating financial advisor na si Ninang Riza Matibag-Miyot. Good morning, Ninang! Good morning! Good morning, Kuya! Good morning po sa lahat nating mga kasambahay. Ayan, ako din po ay isang once an OFW, no? Pero ang pinunta ko doon is for the travel, not really for the money. Totoo po ba na kailangan pa ng mga Pilipino natin na mag-ibang bansa para lang sila ay kumita at yumaman po? Hindi kailangan ng mga Pilipino na mag-ibang bansa para lamang tayo ay yumaman. Pwede tayo pong yumaman kahit nasaan tayo, kahit nasa Pilipinas, kahit nasa ang lugar. May formula po yan. Ang pagyaman, tatlo lang yan. Kailangan mo pangarap, passion, and action. Kung meron po tayo nung passion, lahat na nandun na. Magagawa natin, magiging masipag tayo, magiging matyaga tayo, and we have to dream big. Oo, sabi nga nila kapag mahal mo naman yung ginagawa mo, talagang mag-e-excel ka sa isang bagay, di ba? Ano po ba ang dapat i-consider ng isang gustong mag-abroad, di ba? Katulad ko, kasi ako, I wasn't prepared when I went there. So yung emotional instability ko nandoon. Sobra akong was longing for my family, ganon. So ano po ba yung dapat i-consider nila pag sila ay gustong mag-abroad? Ang isang dapat nating tingnan muna bago tayo mag-abroad, Rina, no? Kailangan prepared tayo. Mentally, physically, and emotionally. So, pag prepared na tayo na ganyan, kailangan alam din natin, bakit ka ba mag-a-abroad? Ano ba talaga yung purpose mo? Like yung sa'yo, kung pag-aaral yan, gusto mong matuto ng ibang kultura, gusto mong magkaroon ng experience, mag-aral, then that's a very good reason to go abroad. Oo. Yung mga pros and cons naman po pag tayo ay nagte-travel or nag-work abroad, ano-ano po ba yun? Syempre may mga advantages yan at may mga disadvantages din po. Titingnan natin yung katayuan natin sa buhay, no? For example, yung mga OFW natin, nag-abroad sila para kumita, para sa pamilya. Pero ang tanong natin, yun bang pamilya natin na maiiwan natin, mas mahalaga ba yung kikitain natin kesa doon sa iiwanan nating pamilya? Kunyari, isa kang nanay. Paano yung mga anak mo? Sinong mag-aalaga sa kanila? Yun nga we don't advise na yung women pa mismo, yung mga mismong women pa mismo yung nagtatrabaho sa barko, especially kung may maiiwanan silang mga anak dito at saka pamilya nila kasi kailangan tutukan din nila yun. Pero Rina, minsan given the choice, di ba Ninang, na it's Wala family-driven, the economic status ng pamilya, nagpupush either yung padre ng pamilya o yung nanay na mag-work overseas na hindi sila preparado, no? Oo. Sa tingin mo ba nakakabuti to, even the family, palalo na may mga anak, no, na maliliit? Hindi nakakabuti sa mga pamilya na nagkakahiwa-hiwalay, lalo na sa mga bata. Kasi kailangan ng mga bata ang guidance ng mga magulang nila, ng nanay nila. Pero sa kasamaang palad, dahil nga tayong mga Pilipino ay naniniwala na kulang dito sa trabaho at mas kikita tayo at yayaman tayo sa ibang bansa, yan po yung mga mindset nating mga Pilipino. Pero sa totoo lamang po, ito bibigyan ko kayo ng example, no? Marami tayong, for example, mga guro. Pupunta sila ng Singapore, pupunta po sila ng Japan or ng iba't ibang bansa para po maging maid or nanny. Kausap ko si Yusek Ted Pascua ng TESDA at nakakalungkot po dahil ayon sa statistika, ang mga nag-aaral po sa TESDA at naghihingi ng certification ay para po mag-nanny or maging maid, household help. So akala po nila ay malaki ang sweldo doon, pero sa totoo lang, ang kinikita nila ay mga $300, on the average, $300 lang. So magkano lang po yun? Ang $300 ay nasa 12,000 to 15,000 pesos lamang. Samantalang, alam po ba ninyo na ang mga guru natin ngayon ay kumikita na ng nasa 21,000. Ang entry level ay 18,000 po yung basic. And so, kung titingnan natin, tayong mga guro, mag-aral at
kumuha tayo ng exam at dito bilang guro, mas malaki pa yung kita natin kaysa sa ibang bansa. At saka kung tutuusin rin, no, kung isang OFW ka, marami ding gastos. Kahit malaki yung kita mo doon, marami ka pa rin pinagagastosan doon. Unless libre na yung housing mo doon, libre na rin yung mga medicals mo. Pero kasi sa ibang case naman, mag-a-abroad lang sila pero wala pa silang bahay doon. Diba? I-consider pa nila yun. Tapos kunwari magkasakit ka, mas magastos pa magkasakit doon sa ibang bansa. At totoo yan, Rina, no? Akala po natin, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, may magagandang bahay, may kotse. Totoo po yun. Pero sa totoo lang, tatlo-tatlo po ang trabaho nila at hindi na sila halos nagpapahinga at natutulog. So kung tayo lang pong mga Pilipino, ang gagawin natin dito, tatlo-tatlo rin yung trabaho natin at magsisikap tayo, palagay ko, uunlad din tayo dito sa sarili nating bansa. At saka ang topic natin ay pagyaman, ano? Actually, ang nagiging dahilan ng karamihan sa mga Pilipino, yung mga OFW, ay hindi po pagyaman. Parang nakaano lang sila na, oy, yayaman tayo. Pero pang ano lang ito, pang tawid sa kahirapan. So, kung talaga pong ang gusto nating yumaman, ang karamihan dyan, hindi po pag-i-empleyo lamang. Kailangan tayo ay maging sarili nating, magkaroon tayo ng sarili nating negosyo o business. At yun po, kung titingnan natin sa statistika, mas marami ang yumayaman na nagninegosyo po tayo. Saka ninang, no, parang kahit na nagtatrabaho ka sa abroad, no, pero yung pag-alaga mo sa pera mo hindi pa rin masino, parang ganun rin eh, nagtatrabaho ka pa rin sa iyong bansa. Parang Pilipinas, no, kahit na mataas man ang or financially rewarding, para gastos ka, bili ka dito, no, lahat parang marangya ang no, wala ka pa rin iniipon, there's no saving. Pareho pa rin ang estado na kilalagyan mo kung kailan yung umalis ka at yung bumalik ka sa ano, no? Tama, Doc Joseph. Ang isang sikreto, kahit nandito ka man o nasa ibang bansa ng pagyaman, ay kailangan masinop tayo sa ating pera at sa ating kabuhayan. Pero bago ang lahat ng yan, i-welcome po muna natin si Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kong. Morning, Kuya. Okay. Nakapasa na sa, Sa house? sa committee. Okay naman. One more hearing. Wala naman na in-approve na prangkisa. Lahat ng nakasalang doon, yan ay pinagkasunduan ng mga congressmen. And so they said that there'd be one more hearing where they will approve. Parang, paano yung sa, parang sa inyo, paano yung sa FOI mo ngayon? Wala na. Hindi. Wala na sa committee. Wala na sa committee. Nasa plenary na. Kaya nga, congratulations, approved na sa committee. So, Yes. dadali na sa plenary. Yes. Doon ka na patay ngayon. Oo, doon yata ibuburol. Hindi. Pwede pa. Diba? Parang, doon yung, they will just stay there and die there. Hi, Ninang! Hello, Kuya. How are you? Ano ba yung Morning. pinag-usapan nyo? Kailangan ba mag-abroad para ikaw ay yumaman, Kuya? Di rin? Mas mahirap ang buhay ng OFWs natin, di ba? Hindi po, akala mo ba pag nag-abroad yung mayaman? Akala lang natin yun. Akala Dahil lang pag Maraming nag-abroad gastos. mayaman, diba? Tsaka di ba kapag nag-abroad ka naman, hindi rin stable yung trabaho mo doon. Per contract yun, di ba? Hindi, yung iba hindi kasi Contract marunong basis din. magkwenta eh. Yeah. I don't know ang tinitignan ko lang yung parang computation mo, okay, you're earning halimbawa 50,000 pesos. Kung i-compare mo dito, you're earning abroad 50,000 pesos. Pero the standard of living that you have there abroad, Is higher. and, di ba, parang how much are you spending? Pagka kinumpute mo, teka muna, ang neto ko lang pala dito ano din, mga sabi mo, ang neto mo sa 50, numeto ka ng 10,000. Swerte ka nga kung ano May kung 10,000 pa. depende pa yun kung gaano karaming utang binabayaran mo. Kasi sometimes, bago ka maka-abroad, kailangan mo umutang dito, kaliwa kanan, di ba? Dahil kailangan mo ng iba, yung mga placement medical. fee or At things like saka, that. kuya ko, konti talaga ang yayaman kung pag-i-empleyo. And normally, OFW, okay lang sana kung expat yung mga matataas na posisyon. Pero kung nandun ka bilang helper, bilang ordinaryong empleyado, hindi ka rin naman yayaman doon eh. Mabuti pa magstay ka na lang dito, magnegosyo ka, ayusin mo yung mga, gumawa ka ng something na mga trabaho para sa iba, mas yayaman ka pa noon. Of course, we cannot say na pag nag-abroad ka, hindi ka pwede yumaman, di ba? In the same manner na kung nandito ka, hindi ka na pwedeng yumaman, di ba? Parang pareho lang naman yun eh. It's only a matter of, sa akin, misconception yung siguro na kailangan ko mag-abroad para ako yumaman. Pero it doesn't mean na hindi ka pwedeng yumaman abroad
the same breath na hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng yumaman dito sa atin. Kahit nasaan, kuya, pwede tayong yumaman. Yun nga ang sabi Pwede ka ko rin maghirap kung tatamad-tamad ka kahit nasaan ka, di ba? Hi, Doc Joseph. Ay, kuya. Nakabalik na. Welcome back. Yes. Weeks na wala. Salamat sa pasalubong mo. Oo. Nag-enjoy kayo. Oo, sarap. Pasalubong. Kinain ni Neneng eh. Tinago ko na nga, binabalik-balikan eh. Dapat, yun yung maraming mga problema ngayon na nag-a-abroad. Kasi, gaya ng pinag-usapan namin ni Kong Erin, dapat nga ako sana magpasas ng batas ang ating mga kongresista na yung mga kinukuhang empleyado sa abroad, dapat parang expat lahat, sinasama buong pamilya, di ba? Dahil ang daming, alam mo, nawawala ng logic eh. Ewan ko nabalitaan nyo na ba kung gaano karaming nagpa-file ng annulment dito sa atin, yearly. Pwera pa yung hindi nagpa-file ng annulment kasi mahal ang proseso. Pero, ang dami ng mga nasirang mga pamilya dahil nga doon sa mga nag-a-abroad. Ay, naku kuya, sa mga seaman, lahat sila single, on board. Oo, Promise, diba? kahit may asawa And sila. for lahat every sila- port, meron. Meron silang Meron din bago. silang Kasi din- per contract ngayon eh. Malamang next contract sa iba Iba ka na na naman. ma-assign, di ba? So sa bawat daong may dinadaongan. Yun. 'Di ba sa tuwing dadaong sila, meron silang dinadaong. And that's one of the reasons bakit nasasabi natin yung kaya ka nag-abroad, gusto mo sana pabigyan ng magandang kinabukasan Bukasan yung pamilya mo. Nung nandun ka sa abroad, yung pamilya mo nasira. Yung gusto mo sanang bigyan ng magandang kinabukasan. Parang maraming dapat i-consider. But same manner, nakita ko si Ninang kanisa ka ba nandun yung ka? Kasama nila. Saan po? Sa Yung, Abra okay. po. Ay, dito po sa... Hindi, nakita ko video. sa VTR. Sa Abra kanina. po yun, yung mga hobby po ng Abra. Ito ba yun? Ito po, hobby na naman, Inabel. Gawang Abra. Talagang Ilocos. sininang, kahit saan, nandun eh. Dapat dito po sa amin. Oo nga. Daming. Kailan ka ba mag-abroad, Inang? Sa 21. 21, saan ka pupunta? Sa London, Paris, and Rome. Wow, sa London. So you're gonna visit the Queen? Yes. You will go to I'm London. gonna watch me Saigon. You'll go to London. You go to London. Tama kami. To visit the Queen. Melons and bananas. Okay ako, I will be, going to Auckland. Wow. Wow. Matutuloy. Hindi. I just got my visa actually for New Zealand. Isama mo buong GMK. Po naman, doon tayo mag-GMK. Oo nga, isama Wow! mo buong GMK. Okay, kuya. Yan ang tinatawag na technology. Yung tinatawag na Kaya nga, pangarap. Skype daw. No, I will bring you there in New Through Zealand Skype. using the You can fly green your screen. dreams. Diba? Anyway, may wish station. Wish lang natin yun. Tama, sumulat tayo kay kuya. Dear kuya. Anong malay nyo, di ba? Anong malay? Masama mga May malay naman kami. angel. Diba? Oo naman. Ano ba, Iha, Talia? Ano masasabi mo dyan sa topic niyan? Yun nga, dapat mas maganda na... Nakikinig ako. Alam mo, that's the art of interview. Yeah. Pag nag-i-interview ka, ang isang dapat pag-aralan mo lagi is to listen very well doon sa sinasagot sa'yo na in-interview mo. Para hindi mo tinatanong ulit yung nasagot na. Diba? I was just like watching you kanina. Ang dami nyo tinatanong doon Hindi sa ako guest yun. nyo. Hindi ako umulit ng tanong. Hindi ako umulit ng tanong. Sinabi na nga, open invitation. Tapos saan bibili ng ticket? Diba? Hindi ko niya sinabi. Kaya... Hindi, nakikinig ako. Sinabi na nga eh. Hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig. Tapos, ang dami, maraming tinanong na. Sabi ko, hindi nakikinig tong mga to dun sa sinasabi ng guest. Eto pa isa. Guilty to. Sinabi ko na sa No, because sometimes it happens, di ba? That's why na parang may mga kahit ako nung early years of nag-i-interview ako. Yan ang isa sa mga problema ng nag-i-interview ko minsan. Because kung minsan
parang naisip mo ano nga ba susunod ko itatanong. Hindi mo namamalayan Natanong na Sinasagot na pala. nasasabi. Kasi hindi naman necessarily kailangan tanungin mo para sabihin niya. But there are, kaya yung mga nag-aaral ng mass comm, pag tinitignan ninyo yung questionnaires, halimbawa, may pinrepare na question sa inyo, don't just stick to the questionnaires na binigay sa inyo dahil for all you know, yung mga susunod mong itinatanong nandoon, nasabi na niya. Pwedeng diba? follow-up na lang. Oo, Follow-up questions that's why, na lang. ang importante talaga sa nag-i-interview, pinakikinggan mo mabuti yung ini-interview mo. Di ba? Pero mahirap yun, kuya eh. Kasi nakikinig ka, pero nag-iisip ka pa rin ng susunod mong tanong. So, dapat Hindi. dalawa yung isip mo. Hindi, dapat, ang isusunod mo itatanong, depende doon sa sinasagot niya. Kaya para hindi ka mawala sa Hindi ka track. mawala. Of course, there are things na nasa isip mo, kailangan matanong ko to. Yeah. Pero kailangan sinusundan mo yung track nung inaano niya. So, Sinasabi- Maganda mo. may follow-up Oo, kasi. oo. Di ba? Kasi pagka pinapakinggan mo siya, tsaka alam mo kung ano yung gusto mo makuha eh. So before bago ka sumalang sa interview, ano ba gusto ko makuha dito? Ano bang objective ko dito? Pag nakuha mo na yon, okay ka na eh. So yung ibang itatanong mo will actually rely on what she or he is going to say. So lumalabas, kuya, may continuity of flow. Oo, May oo, flow, oo. may continuity. Kasi alimbawa, may conversation. sinasagot ka, tapos bigla meron akong gusto kasing itanong, yun natatanong ko, wala naman dun sa track. Samantalang dito, pwede ko na itanong sa'yo, yung ibang tanong ko na nandun dahil may sinasabi ka na in relation to what I was supposed to ask dun sa dulo ng ano. Ano lang, di ba? Para sa akin anak. Oo, di ba? Hindi. Kami yung natin Lahat tayo kasi lahat tayo nagdaan sa ganun. Di ba? Na pag-aaralan mo kasi yung art of interview eh. Dahil you have to make your guest comfortable. Na You're paying natutuwa nga ako kay attention. Senator sino ba tong isang senator na may isang former senator na Senator June Magsaysay. Sabi niya, alam mo, sa tagal ko nang ini-interview, ngayon lang ako in-interview in fairness, sabi niya gano'n na parang naging komportable ako na hindi ko na alam na may sinasabi na pala ako. Sabi ko, salamat po, sabi ko sa kanya. It's a compliment. Gano'n talagang, di ba? Kaya yung Opo, teacher. Teacher, opo. Kuya, yung training sa mga abogado especially sa court, sa litigation, kailangan on your toes ka. If you're for the defense, no? Already answered, Your Honor. Yes, Para ganyan. Natatandaan ko na minsan na sinalang ako sa witness stand eh. Tapos, sinagot ko na yung tanong na tinanong niya naman ulit. Sabi ko, Your Honor, I have answered that already eh. Tapos sabi nung Objection, judge, Your Honor. sabi nung judge sa akin, wait for your counsel to object. Parang ikaw na yung counsel. already answered. I already answered that, Your Honor. Inulit na naman. Anyway, Rina. Ayun, kuya, tanongin natin si Saan? Ano ba Ninang yun? kung anong may papayo niya sa ating mga Filipino para hindi na sila mag-ibang bansa. Sa ating mga kababayan dyan, mga kasangbahay, hindi po tayo kailangan mag-ibang bansa para kumita at para yumaman. Dito po, kahit nandito sa Pilipinas, maaari po tayo magsikap, maging masipag, para po tayo ay magtagumpay sa buhay. Tama yan. Thank you so much sa ating financial advisor for this morning, si Ninang Lisa. Yan na, kailangan hindi na tayo magtrabaho sa ibang bansa. Magsumikap tayo dito sa ating bansa. Yan. May sinasabi siya kanina, kailangan meron tayong dream, may drive, at may passion tayo sa trabaho. O, diba? Nakuha ko yun. Desire what you want. Yeah. If you love what you do, you're not Put working at passion, all. no? And if you know what you want, you'll be able to recognize what opportunity to take. Yes, that's So true. you have to know what you want True. first. But if you do not know what you want, then mahirapan ka sa buhay. Ano ba gusto mo? Gusto mo ganito? Di mo alam kung ano gusto mo. So, May direction. Yun ang starting point. yan ang pinaka. Ikaw, ano ba gusto mo? Kaya nga mag-uusap ulit tayo. Gusto mo ba talaga mag-senador? Ha? Tingnan natin, oo. Umami na. Umami na. On national Hindi, gusto naman talaga mag-senador eh. Ako naman sabi ko sa kanya lagi, di ba? Presidente Uulit-ulitin na lang. ko. Susuportahan nila. Susuportahan kita kung anong desisyon mo sa buhay. Pero pagka, ba, gusto mo maging senador o magpolitika,
Supportahan pa rin kita dyan. But don't expect that I'll pray for it. Para dito pa rin Alam ako. mo lang blessings. Oo, di ba? Kasi pagka nagsenador yan, mabuti kung mahagilap mo pa yan Ay. dito. Dito pa rin. Oh, marami na ako nadinig na ganyan, Hindi. Congressman Tanyada. Iba ito. Iba ang kausap Kuya, mo. sakripisyo. Di ba? Nung naging senador na, hindi mo man maimbita pagka, kahit sa interview man lang. Di ba? Sakripisyo para sa bayan. Kailangan i-sacrifice natin. Mag-sacrifice tayo para sa bayan. Remember, para sa bayan pa din ang ginagawa natin. Di ba? Public service. And this is a broader public service that we're doing. Kaya sabi ko nga, kuya, nagpapasalamat nga yung mga magsasaka nga sa Newgan dahil ang UNTV ang consistent na sumunod sa storya nila mula Davao hanggang Exactly. O, di ba? O, alam mo, ano yun? Ibig sabihin, you're doing them greater service. Ang nagpaaral sa akin, kuya, ang nagpaaral sa akin ay mga magniniyog. Talaga? Yes. Spoco-fed. Ayos, kaya pala laging parang merong gata ng nyug ang ulo mo. Kuya, is that a compliment? alam mo sa amin, hindi mo ba alam sa amin? Yun ang pampaganda ng buhok, Nina. Okay. Yung, ang tawag nila doon ay yung langis ng nyog. Opo. Yun ang ginagawa namin palagi. Pag ba usapan kasi lagi yan sa probinsya. Oh, gusto mong gumanda ang buhok mo? Gusto mo maglagay ka ng langis ng nyog. Kayo ba na-experience nyo na yun? Yes. Di ba? Yes. Pampalago ng Pang-hot buhok. oil. Pampaganda ng buhok yun. Tsaka pampano yan, black Huwag mo hair. lang galagay yung latik kasi baka lang gamitin. Biko na yun, Oo, iba kuya. na yun. Biko na yun. But just the same, yun ang pinakamagandang pangpalago ng Parang buhok, pangpaalis ng moisturizer ng hair. mga balakuba. So talagang ang sa amin pag sinabi na uy parang naka ka ng Shiny nyugan black hair. ibig sabihin nun ay magandang buhok mo, di At ba? maganda ang utak mo pag may gata. Ganun ba yun, Depende kuya? kung anong klase ng di ba? Baka ginata. Then masarap ang ginata na. Naalala ko tuloy yung ginata.